Okay, mga kausap natin, okay na? Si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, pinakabago po sa monitoring po ng Philippine Navy po natin at ng Coast Guard dito po sa West Philippine Sea. Rear Admiral, magandang umaga, si Joel Suweng po ito. Good morning Yes, po. good morning. Opo. Good morning, Joel, at good morning, Weng. At sa mga taga-subaybay ng DZBB, saksi ng BB, magandang umaga sa ating lahat. Yun Yes, eh. isa ka sa mga saksi namin. Thank you, thank you. Rear Admiral, ang pinakahuling development sa dambuhalang ship na yan. Monster ship. Monster ship na yan Oo. ay nakahimpil na raw po dito po sa Escoda Shoal. Sa Escoda ba? Oo. Nakalagay daw. Doon na raw po pumarada. Anong pinakahuling development dito sa ating monitoring, Rear Admiral? Alam mo, Joel and Weng, as a quick background, may namataan kasi tayo in the past 3 or 4 months na merong unusual pile-up of crushed coral sa Sabina or Escoda Okay. Shoal. Okay. Ito ay inaalam natin kung natural occurrence because of the tide and the current or ito ay man-made that may tumambak nun. So to ensure na ma-monitor natin, mas matagal ngayon ang pag-stay ng ating mga barko doon, lalong-lalo ng Coast Guard. Mhm. Ang ginawa naman ng Chinese Coast Guard, yung pinakamalaking Coast Guard ship sa buong mundo, yung tawagin natin ay monster ship, ay dinala rin nila sa Escoda Shoal, sa Sabina, at inangklan nila doon. Mhm. So naandun silang dalawa as of Tuesday, yung ating monitoring. Nandun yung Coast Guard natin at yung Coast Guard nila. Ano pong ginagawa doon ng monster ship? Binabantayan lang ang ating Teresa Magbanwa? Binabantayan sapagkat ang narrative nila, ang maling narrative, ang marites nilang kwento, ay tayo daw ay magpapatayo muli o mag-a-ground sa pambarko sa Escoda. Ito ay ginagawa na ng maling spin, maling narrative, lalo na ngayon, anniversary ng Arbitral Tribunal, 8th anniversary. So they are coming up with wrong narratives, disinformation, para hindi mapansin yung anniversary ng Arbitral Tribunal ruling na ang 10-dash line ay walang bisa. Okay, pero Rear Admiral Trinidad, yun pong Teresa Magbanwa natin dyan, BRP Teresa Magbanwa, ilang buwan na o ilang linggo na nandyan ngayon sa Escoda Shoal? I think mga linggo pa lang naman, Weng. Linggo pa And then lang. may rotation plan naman yung ating Coast Guard para masustain naman at masuportaan yung barko doon sa Escoda. Pero magiging strategy po natin dyan, di na po natin yan, Alisin. round the clock na pong meron tayong tao dyan, may station po tayo dyan, parang ganon. Meron tayong barko doon at any one time na maobserbahan natin. At ang binabantayan natin sa monster ship, nasa loob siya ng ating EEZ, dapat hindi siya makandak ng unilateral extraction of resources at hindi makandak ng marine science research. Pero sir, ito ganito, kung wala tayong balak na magsadsad dyan ng panibagong barko na katulad sa Ayungin Shoal, ano ang plano natin sa BRP siya, Teresa Magbanwa? Yun naman ay part naman ng operational design ng ating Western Command na meron tayong almost 24/7 presence to monitor. Yes. Kasi gusto natin ma-check yung pile up ng crushed corals. Ito ba ay man-made? May plano ba ang ibang bansa dito? Or ito ay natural occurrence lamang? Yes, alright. Sige. Okay, sige, abangan namin yung mga development, Baka Rear yun ang Admiral. baka yun ang naisip nila na balak nating itambay na doon yung Teresa Magbanwa katulad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pwede naman gawin yan. Di ba Sir. pwedeng gawin yun, Rear Admiral? Medyo luma na ba itong Magbanwa natin? Hindi, bago yan. Bago. Ito ay isa sa pinakabago at pinakamalaking barko ng Coast Guard Yes. natin. Ito Oo. tayo sa luma. Wala ba tayong luma? Pwede na nating ganun. Palitan yung Botedyaryo, Teresa gorapa Magbanwa. na yun dyan. Pero di ba sir, wala namang problema at walang hahadlang sa atin kung gawin ba Atin natin yan yun dahil atin yun? Yung Escoda Shoal? Lang, hindi bawal and we have all the rights, Yes. all the privileges to do what we want within our exclusive economic zone. We could install, we could build, we could construct anything within our territorial sea, within our exclusive economic zone. Okay, sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka, Rear Admiral. Sir, thank you. Walang anuman, Joel and Weng, at sa mga taga-subaybay ng saksi na BB, keep tuning in at maraming salamat sa ating lahat. Thank you, sir. Thank you, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, baka kapuso, Philippine Navy spokesman on the West Philippine Sea. So,